sinabihan siya ni Seon na magpanggap na natatakot, hindi magpanggap na cool. Tugon naman ng first squad leader na mahalaga pa ba yun kung hihikayatin niya ang maraming tao. Maya-maya pa ay nakaramdam sila ng malakas na pag-alog at nakarinig sila ng malakas na tunog. Tinanong naman si Seon na kung kagagawan ba ito ni Iljung. Naalala naman ni Songhua si Jinsung at sinigaw niya ang pangalan ni Jinsung dahil sa pag-alog na yun. Nagtaka naman si Seon kung ano bang meron kay Park Jinsung. Pasiga naman na tanong ni Songhua kay Seon na kung nakalimutan na ba niya na kung bakit umalis dito si Iljung. Tugon naman ni Seon na merong taong nagpapapunta kay Iljung sa itaas. Hinawakan naman ni Songhua ang kanyang balikat at sinabi niya na si Jinsung ang dahilan kung bakit pumunta si Iljung sa itaas. Hindi naman naniniwala si Seon sa kanyang sinabi dahil kahit malakas ang stamina ni Jinsung ay isa pa rin siyang F-rank ayon pa kay Seon. Tinanong naman siya ni Songhua na kung meron pa bang naiisip na iba si Seon maliban kay Jinsung. Sa isip-isip naman ni Seon na ang wala dito ngayon ay si Giyong at Jinsung. At wala namang dahilan para si Giyong ang humarap kay Iljung. Ngunit napagtanto rin ni Seon na bakit nagkakaroon ng kabuluhan ang sinasabi ni Songhua. Agad naman sinabi ni Songhua sa kanya na wala na silang oras at tinanong niya na hindi ba niya narinig ang lakas ng tunog kanina. Bigla namang tumakbo si Songhua at sinabi niya kay Seon na kung hindi sasama si Seon ay siya na lang mag-isa ang pupunta. Habang si Seon naman ay hindi niya pa rin lubos maisip na si Jinsung ang kumakalaban kay Iljung. Ngunit pinagbasehan niya ang reaksyon ng mukha ni Songhua na hindi siya nagbibiro. Naisip rin niya na kahit sila ni Iljung ang naglalaban ay wala namang ganun kalakas na tunog. Kaya naman nagdesisyon si Seon na umakyat sa taas dahil naisip niya na bubugbugin lang ni Iljung si Jinsung hanggang mamatay. At hindi niya gustong mamatay si Jinsung nang walang kabuluhan. Tinawag niya ang first squad leader dahil meron siyang hihingin na pabor. At umalis na si Seon at sinundan niya si Songhua, subalit sa isip-isip ni Seon, sa kanyang kasalukuyang estado ay imposible na niyang labanan si Iljung. At napagdesisyonan niya na kapag huli na ang lahat at least man lang sagipin niya si Songhua at ang iba pa. Pagdating nila sa pinto kung saan naglalaban sina Iljung at Jinsung. Sa isip-isip ni Seon ay hindi na siya pwedeng umatras dahil nandito lang rin naman siya. At nagdesisyon na siyang buksan ang pintuan. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanila ang mga bangkay ng mga kalaban nila. Dahil sa nakita nilang mga bangkay na duguan ay nagulat silang dalawa. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pinagmasdan ni Seon ang paligid at tinanong niya ang kanyang sarili kung si Jinsung ba ang may gawa nito. At nakita niya rin ang mga bakas ng great sword ni Iljung sa mga pader at nagtataka siya kung gaano katagal naglaban sina Iljung at Jinsung. Maya-maya pa ay hinanap ni Seon sina Jinsung at Iljung. Nang makita ni Seon ang malaking butas na papunta sa itaas ng rooftop ay pinagkumpara niya ang butas na gawa ni Iljung sa ilalim at napagtanto niya na mas malakas pa pala si Iljung kaysa sa inaakala niya. Hindi rin makapaniwala si Songhua sa butas na kanyang nakita. Sinabi naman ni Seon habang nakatingin sa taas na sa tingin niya ay umakyat silang dalawa sa taas. Nakita niya na parang may tao sa taas na patungo sa kanilang lokasyon at hinawakan nito ang kanyang sandata kung sakali man na anong mangyari. Tinitigan naman ni Seon ng mabuti kung sino-sino ang mga taong patungo sa kanilang kinatatayuan. Habang tinititigan niya ang mga ito ay tinanong niya sa kanyang sarili na kung tama ba ang kanyang nakikita na si Giyong at Jinsung ito. Nang papalapit na sina Giyong at Jinsung sa kanilang lokasyon ay natukoy na rin ni Seon at nakumpirma na si Giyong nga ang hinahabol ni Jinsung. Subalit nagtaka si Seon dahil may nararamdaman siyang kakaiba sa kondisyon ni Jinsung. Tinanong naman ni Songhua kung ano ang nangyayari at sinabi ni Seon na tumabi muna si Songhua. Naghahanda si Seon ng isang pag-atake gamit ang kanyang espada dahil na-analisa ni Seon ang sitwasyon na si Giyong ay delikado sa kanyang sitwasyon ngayon. Kahit nagdadalawang isip si Seon ay inihagis niya pa rin ang kanyang espada at sumigaw siya ng squad leader, iwasan mo. Pagkabitaw ni Seon sa kanyang espada ay dali-dali niyang hinablat ang kamay ni Songhua at inaya niya itong tumakbo silang dalawa. Maya-maya pa ay bumagsak si Giyong at nang makatayo na siya ay tinawag niyang basura si Jinsung. Dali-dali namang pinuntahan ni Seon at Songhua si Giyong at tinanong kung ano ang nangyayari. Tinanong naman ni Giyong si Seon na kung bakit buhay pa siya. Pinatahimik naman siya ni Seon at tinanong na kung bakit siya inaatake ni Jinsung.
Sumigaw si Jin Sung na squad leader at napalingon naman silang tatlo na may bahagyang takot sa kanilang mga mukha. Dahil nakita ng ating bida si Songhua at Seon ay agad niya naman itong inaya silang makipaglaro sa kanya. Lumapit naman agad si Jin Sung sa kanila habang siya ay tumatawa dahil meron na naman siyang makakalaro na ibang tao. Bigla namang sinabi ni Songhua na sana hindi na lang sila pumunta dito. Habang si Seon naman ay hindi makapaniwala at tinanong niya pa kung si Jin Sung nga ba talaga siya. Wala naman ibang sinabi si Jin Sung kundi binabati niya lang sila ng paulit-ulit at tinanong niya na kung makikipaglaro ba sila sa kanya. Tinanong siya ulit ni Seon kung siya nga ba talaga si Jin Sung. Ang tanging sinabi lang ni Jin Sung sa katanungan na iyon ay napabilib siya sa ideya na nakikita niya kay Seon, subalit dagdag pa niya na wala na itong silbi sa ngayon. Nagtaka naman sina Seon sa sinabi ni Jin Sung. Habang papalapit si Jin Sung sa kanila ay hindi niya mapigilang mapahanga sa ideya ni Seon subalit sinabi niya na sayang lang ang ideya ni Seon. Sinabihan naman siya ni Seon na sagutin ni Jin Sung ang kanyang tinatanong at tinawag niya itong trainee. Sinabi naman ni Giyong kay Seon na hindi siya ang basurang kilala nila. Nagtaka naman si Seon sa sinabi ni Giyong at tinanong niya ito na kung ano ang ibig niyang sabihin. Tugon naman ni Giyong na ang basurang yan ay hinabol niya si Kim Il-jung. Dagdag pa ni Giyong na bibigyan niya ng isang payo sina Seon na tumakbo na sila habang nagsasalita pa si Jin Sung. Sinabi ni Giyong sa kanila ang nangyari kanina na pagkatapos magsalita ni Jin Sung, hindi na pinagpatuloy ni Giyong ang kanyang sinasabi at sinabi niya na lang na kung ayaw pa nilang mamatay ay tumakbo na sila hanggang may lupa. Agad naman na kumaripas ng takbo si Giyong at sinigawan siya ni Seon na ipaliwanag muna sa kanila ng maayos ang nangyari. Habang tinititigan naman ni Songhua si Jin Sung at sinabi niya na hindi pa ganyan kanina si Jin Sung nang nasa palikuran pa lang sila. Mas lumala ang kalagayan ni Jin Sung ngayon. Tinanong naman siya ni Seon na kung alam na ni Songhua ang ganyang estado ni Jin Sung kanina. Sinagot naman siya ni Songhua na oo at hindi pa siya ganyan kalala kanina at nakakausap pa niya ng maayos si Jin Sung. Habang tinititigan naman ni Jin Sung si Seon ay wala siyang ibang sinabi kundi ang tumawa lang. Pinagpaplanuhan niya na pala kung paano niya tatapusin si Seon. Dahil kilala ni Jin Sung ang kanyang mga kaharap ngayon. Bigla niyang sinabi na hindi na niya kayang pigilan ang kanyang kilos. Inasar naman siya lalo ni Seon na kung ano ang gagawin ni Jin Sung sa kanyang kapiranggat na pasensya. Dagdag pa niya na ang bakante na posisyon para sa mapapangasawa niya ay hindi madaling makuha at tinanong niya si Jin Sung na kung makakaya ba niyang maka-apply bilang isang kandidato sa kanyang mapapangasawa. Itinaas naman ni Jin Sung ang kanyang punyal at hinawakan ang talam sabay tanong kay Seon na kung pwede niyang patayin ang lahat ng kandidato sa kanyang mapapangasawa pati na rin si Seon sabay tawa. Subalit pilit pa rin na pinipigilan ni Jin Sung ang kanyang sarili at sinabi niya na hindi na niya kayang pigilan pa ang kanyang sarili. Bigla niyang hinawi si Songhua at tumakbo si Seon patungo kay Jin Sung sabay sabi niya kay Songhua na lilibangin niya si Jin Sung at pinapatakbo niya na si Songhua. Habang papalapit siya kay Jin Sung ay sa isip-isip niya na kahit na wala siyang espada at ang kanyang istamina ay nasa hangganan na. Naisip niya na tatagal lang siya ng mga 30 segundo. Habang papataki na si Jin Sung ay masayang-masaya naman siya dahil kaharap niya na ngayon ang kanyang pinaka-paboritong si Seon. Naiwasan naman ni Seon ang kanyang atake at habang iniiwasan ni Seon ang kanyang atake ay napagtanto ni Seon na ganyan ang ideya ni Jin Sung na mabilis at eksakto. At dito nadaplisan si Seon at sa isip-isip niya na ang ideya ni Jin Sung ay napakalakas subalit mahirap kontrolin. Naisip niya na kagaya rin siya ni Jin Sung. Ngunit habang tinatamo ni Seon ang mga atake mula kay Jin Sung ay napagtanto niya na mas malala pa pala ang pagdudusa ni Jin Sung kaysa sa kanya. Biglang tumigil si Jin Sung dahil tinawag siya ni Seon. Tinanong naman niya si Seon kung ano ang problema. Ginamitan siya ni Seon ng isang talk no jutsu. Sinabi ni Seon sa kanya na alam niyang nahihirapan si Jin Sung sa kanyang pinagdadaanan. At sinabi niya na mabuti ang ginawa ni Jin Sung. Parang nadama naman ni Jin Sung ang sinabi ni Seon subalit ngumiti lang siya at sinabi niya kay Seon na paalam na at sabay atake kay Seon sa leeg. Dahil sa ataking yun ni Jin Sung ay biglang bumagsak si Seon. Ngumiti lamang si Jin Sung sa kanyang ginawa. Pagtapos ng pag-atake ni Jin Sung kay Seon ay nagbalik tanaw ang ating bida, isang araw. Pumasok na si Jin Sung sa kanyang unang klase sa elementarya subalit hindi nagtagal ay namatay ang kanyang mga magulang dahil sa pag-atake ng mga kawatan na mamamatay tao.
Dahil sa natamo nilang mga sugat at pasa sa buo nilang katawan ay parang hindi na sila makilala pa. Kaya naman sa murang edad ni Jin Sung ay wala na siyang mapupuntahan pa, ngunit inalagaan siya ng kanyang tsuhin at tiyahin. Ang kanyang tsuhin at tiyahin ay pareho silang hindi nakikipaghalubilo sa iba at pareho rin silang may mga F-rank na ideya. Simula noon ay naging kalbaryo ang buhay ni Jin Sung sa kanila. Ginagamit nila ang kanilang mga ideya para parusahan si Jin Sung. Ang idyang lubad ay pagmamay-ari ng kanyang tiyahin na ang tawag naman sa ideya nito ay rotting rope that breaks when not tied quickly, pareho namang F ang ideya at combat rank ability nito. Ibig sabihin ay isa itong napakarupok na lubad at kapag hindi na itali ng mabilis ay mapuputol ito. Itinuring nilang parang aso si Jin Sung. Ang ideya naman ng kanyang tsuhin ay tinatawag na wooden but barely made with a rotting tree. Pareho namang F ang ideya at combat rank ability nito. Ang kanilang ideya ay walang kwenta at gawa ito sa mga nabubulok na mga materyales. Araw-araw nilang minamaltrato at sinusumpa si Jin Sung at pinapabayaan. Isang araw sa eskwelahan ni Jin Sung ay tinanong siya ng kanyang kaklase na si Hein na kung bakit pa ba siya nagsusuot ng jacket dahil tag-araw naman ngayon. Hindi naman nagsalita si Jin Sung at maya-maya pa ay tinawag siya ng kanyang kaibigan. At bago siya umalis at inaya niya pang sumama si Jin Sung sa kanya para bumili ng pagkain. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na okay lang siya. Tinawag na siya ng kanyang kaibigan. Habang papalayo sila ay dinig pa rin ni Jin Sung ang kanilang tinig na sabi ng kaibigan ni Hein na hindi ba niya alam na walang pera si Jin Sung, dagdag pa niya na marumi at mabaho si Jin Sung, kaya naman ayaw nilang mapalapit si Hein kay Jin Sung. Pagkatapos ng klase ay binugbog ng mga estudyante si Jin Sung at pinapalabas nila ang ideya ni Jin Sung. Subalit tugon ni Jin Sung sa kanila na wala siyang ideya. Sabi naman ng isang bata na alam nilang walang ideya si Jin Sung kaya naman tinutulungan nila siya sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanya baka sakaling mapalabas ni Jin Sung ang kanyang ideya. Sa eskwelahan man o sa kanilang bahay ay sinasaktan siya. Kaya naman para mabawas-bawasan ang mga natatamo niyang bagbog ay umuwi na lang siya ng late sa kanilang bahay. At nang papauwi na si Jin Sung ay may napansin siya na gumagalaw sa taniman at maya-maya pa ay lumabas ang cute na aso at dali-dali itong pumunta sa kanya. Napalapit naman agad ang kanyang loob sa aso at sinabihan niya ang aso na marumi ito gaya niya. At sa araw na yun ay nagkaroon ng kaibigan ang ating bida. Simula sa araw na yun ay palagi na silang naglalaro ng aso sa playground at hindi na namamalayan ni Jin Sung ang oras na masyado ng late. Kaya naman ang kanyang tiyuhin ay lumabas para hanapin si Jin Sung dahil takot ang kanyang tiyuhin na mapagsuspetsahan ng kapabayaan ng mga tao. Nakita ng kanyang tiyuhin si Jin Sung sa playground at tinanong niya ito na bakit hindi pa siya umuuwi. Dahil sa takot ni Jin Sung ay inilibing niya ang kanyang aso sa buhangin. Magpapaliwanag pa sana ng kanyang rason si Jin Sung subalit biglang lumabas sa buhangin ang aso at tinahula niya ang kanyang tiyuhin. Hindi naman sana gustong makita ni Jin Sung ng kanyang tiyuhin ang aso ngunit huli na ang lahat at pagkakita ng kanyang tiyuhin ay sinabi niya na napakarumi ng aso, at tinanong niya si Jin Sung na ang aso ba ang rason kung palaging late na umuwi si Jin Sung sa kanilang bahay. Pinag-usapan naman siya ng tao dahil sa pagsermon niya kay Jin Sung. Dahil ayaw niyang pag-usapan pa siya ng mga taong yun ay nagdesisyon na lang siya na pwedeng dalhin ni Jin Sung ang asong iyan sa kanilang bahay. Nagulat naman si Jin Sung sa kanyang narinig at masayang-masaya naman siya sa naging desisyon ng kanyang tiyuhin. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay ay nag-aaral si Jin Sung katabi niya ang kanyang aso at kinikiliti siya nito. Bigla naman silang nagulat dahil sa sigaw na kung hindi pa ba matutulog si Jin Sung. Dahil sa takot niya ay bigla niyang pinatay ang ilaw at natulog na sila. Isang araw ay nagpaalam si Jin Sung sa kanyang tiyuhin na kung pwede silang maglaro ng kanyang aso sa labas. Pinayagan naman siya ng kanyang tiyuhin. Nagpasalamat naman si Jin Sung dahil pinayagan siya ng kanyang tiyuhin para maglaro sa labas. Pumunta sila sa playground at dahil meron ng kaibigan si Jin Sung ngayon na pwede niyang makalaro sa playground at sinusundan siya kahit saan man siya magpunta, hindi naman maipinta ang saya sa kanyang mukha. Dahil sa saya nilang naglalaro ay hindi na namalayan ni Jin Sung ang oras at kinabahan siya dahil baka kung ano na naman ang gawin ng kanyang tiyuhin sa kanya. Kaya naman umuwi na sila agad. Nang makarating na sila sa bahay ay nagalit ang tiyuhin niya sa kanya dahil parang hindi sila sineseryoso ni Jin Sung. Kaya naman humingi ng tawad si Jin Sung dahil hindi niya namalayan ang oras na late na pala.
Linapag ng malakas ng kanyang tiyuhin ang lata ng inumin sabay sabi na nagdadahilan pa si Jin Sung at nitong nakaraang araw ay naging mabait sila kay Jin Sung at nagreklamo siya na ito lang pala ang igaganti ni Jin Sung sa kanila. Kaya naman pala naging mabait na ang kanyang tiyuhin sa kanya dahil nag-iingat lang siya sa kanilang kapitbahay na matandang lalaki at maingay na magkasintahan para hindi siya pag-usapan. Humingi naman agad ng tawad si Jin Sung sa kanya at sinabi niya na hindi na niya uulitin ito. Bigla namang tumahol ang aso ni Jin Sung sa kanyang tiyuhin. Agad naman pinigilan ni Jin Sung ang kanyang kaibigan na aso subalit patuloy pa rin ito sa pagtahol. Nagalit naman ang kanyang tiyuhin dahil tinatahulan siya ng aso, at sinabi niya na gagawin niyang nilaga ang aso. Nilapitan ng kanyang tiyuhin si Jin Sung at humingi naman ng tawad si Jin Sung sa kanya at nagmamakaawa ngunit patuloy pa rin sa pagtahol ang aso. Bigla naman niyang sinampal si Jin Sung at sinabi na dahil naging mabait siya sa kanya ay sinasagot-sagot na siya ni Jin Sung. Kaya naman sa sobrang galit niya ay inutusan niya ang kanyang asawa upang etali si Jin Sung. Masayang-masaya naman ang kanyang tiyahin dahil magagamit niya na muli ang kanyang lubid. Subalit patuloy pa rin sa pagtahol ang aso sa kanyang tiyuhin. Sumagad na sa galit ang kanyang tiyuhin at agad niya naman sinipa ang kawawang aso at ito'y tumilapon. Natigilan naman si Jin Sung dahil sa kanyang nakita at humihikbi ang kanyang kaibigan na aso. Ngumisi naman ang kanyang tiyuhin dahil tumahimik na ang aso. Hindi naman alintana ni Jin Sung ang pagkakatali sa kanya dahil nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang kaibigan na aso. Habang ang kanyang tiyahin naman ay nahihirapan sa pagtali sa kanya dahil galaw ng galaw ito. Dahil sa ginawa ng kanyang tiyuhin sa kanyang kaibigan na aso ay tiningnan ni Jin Sung ang kanyang tiyuhin ng masama. Dahil hindi naman nagustuhan ang tingin ni Jin Sung sa kanyang tiyuhin ay agad niya itong pinagpapalo. Habang pinapalo siya ay sinabi ng kanyang tiyuhin na tinuruan ba siya ng ganyang ugali ng kanyang ina o kung ang kanyang kapatid na baliw ang nagturo sa kanya. Humingi ng tawad si Jin Sung sa kanya. At tugon ng kanyang tiyuhin sa kanya na dahil humihingi siya ng tawad ay dapat siyang bugbugin. Naiiyak naman si Jin Sung pagtapos ng palo na yon at humihingi pa rin siya ng tawad. Sinabi ng kanyang tiyuhin sa kay Jin Sung na nasa dugo na nila ang pagiging mahina ngunit mayabang. Ngumiti naman ang kanyang tiyuhin at sinabi na kaya binugbog niya sila hanggang mamatay. Natigilan naman si Jin Sung dahil sa kanyang narinig. Kinabahan rin ang kanyang asawa dahil sa kanyang sinabi at sinabihan siya ng kanyang asawa na delikado ito kung malalaman ni Jin Sung. Tugon naman ng kanyang tiyuhin na sino ang maniniwala sa isang batang basura na hindi man lang makapalabas ng kanyang sariling ideya. Tumayo naman si Jin Sung at sinabi niya na ang kanyang ama at ina ay pinatay ng mga kawatan. Ipinaliwanag ng kanyang tiyuhin ang eksaktong nangyari sa kanyang ama at ina. Isang gabi ay hindi sila pinautang ng ama at ina ni Jin Sung kaya naman pinagpapalo niya ang mga ito hanggang sa mamatay. Subalit may isang kawatan na nakakita sa mga pangyayari at siya ang idiniin nila sa korte para akuin ang ginawa nilang krimen. Tumawa naman ang mag-asawa dahil sa pangyayaring yun. Napagtanto naman ni Jin Sung na ang totoong pumatay pala sa kanyang ama at ina ay ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Umabot na sa sukdulan ng galit ni Jin Sung at meron ng lumalabas na parang pulang aura sa kanyang paligid. Tinanong siya ng kanyang tiyuhin na ano ang kanyang gagawin dahil nalaman niya ang totoo. Habang ang aso naman ay bumangon at tinahulan na naman ang kanyang tiyuhin. At sinugod ng aso ang kanyang tiyuhin at kinagat sa braso. Napansin naman yun ni Jin Sung at sinigawan niya ang kanyang kaibigan na aso na tumakbo na siya ngunit hinampes ng kanyang tiyuhin ang aso hanggang bumitaw sa pagkakakagat sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Jin Sung na tumulo ang kanyang luha at sinabi niya sa aso na humihingi siya ng tawad sa kanya dahil dinala niya ito sa ganitong bahay. Dagdag pa niya na ang gusto lang naman ng aso ay ang makipaglaro sa kanya. Kaya naman humihingi siya ng tawad sa kanyang kaibigan na aso. Sinabi pa niya habang humahagulgol siya sa pag-iyak na sana kung hindi na lang niya nakilala ang isang katulad niyang malas na bata. Bigla naman dinilaan ng kanyang kaibigang aso ang mga luha ni Jin Sung. At natigilan si Jin Sung dahil dito. Akala ni Jin Sung ay buhay ang aso ngunit pagtingin niya sa realidad ay nakahandusay ang kanyang kaibigang aso at hindi na humihinga. At dito tinanong niya ang kanyang asawa kung patay na ba ang aso dahil gusto pa niya itong bugbugin para mailabas niya ang kanyang galit. Tugon naman ng kanyang asawa na gusto pa niya sana itong pakainin ng pakainin para kung lumaki ay kakainin niya ito. Sinabi naman ng lalaki na hindi sulit gawing nilaga ang basurang aso na yon,
At sinabihan niya ang kanyang asawa na ilagay na lang niya sa basurahan. At napagdesisyonan nilang itigil na muna nila sa ngayon ang pagbubugbog kay Jin Sung. Tinanong sila ni Jin Sung kung bakit nila pinapatay ang mga mahahalaga sa kanya. Tugon naman ng kanyang tiyuhin na hindi ba siya nakikinig at parang gusto pa niyang dagdagan ang pagbugbog niya kay Jin Sung. At habang binubugbog nila si Jin Sung ay tinanong sila ni Jin Sung na kung ang pagpatay ba ay madali lang. Sinabi naman ng kanyang asawa na babae na paano kung mamatay si Jin Sung. Tugon naman ng lalaki na kung mamatay siya dahil wala naman siyang silbi. Tinanong sila ulit ni Jin Sung na kung ang pagpatay ba ay masaya. Kaya naman sa puntong ito ay galit na si Jin Sung sa ginagawa sa kanya. At dito na unang lumabas ang kanyang ideya na punyal. Habang naglalakad si Jin Sung patungo sa kanila dala-dala ang punyal na kanyang ideya ay tumawa lang siya ng tumawa. Sinuri naman ng kanyang tiyuhin ang punyal na hawak ni Jin Sung at tinanong niya kung saan niya ito nakuha. Napagtanto niya na isa itong ideya ni Jin Sung. Humalakhak naman siya sa tawa dahil ang kaya lang mailabas ni Jin Sung mula sa kanyang galit ay ang idyang punyal. Sinabi niya pa na malinaw na isang F-rank si Jin Sung katulad nila. Dagdag pa niya na isang F-rank na bata at mga F-rank na mga magulang na walang kwenta. Tumawa naman si Jin Sung sa mga sinasabi sa kanya. Sinabi ng kanyang tiyuhin na magiging proud ang kanyang mga magulang sa kanya. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay nilaslas ni Jin Sung ang kanyang bibig at napahawak siya sa kanyang bibig dahil sa umaagos ang kanyang dugo. Lalapitan na sana ng kanyang asawa na babae, pinutol naman ang kanyang kamay ni Jin Sung. Habang tinititigan ni Jin Sung ang kanyang punyal ay walang humpay naman sa pagsigaw ang kanyang tiyahin dahil sa sakit ng kanyang kamay. Nagmamakaawa at humihingi naman ng tawad ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Tinanong ni Jin Sung ang kanyang tiyahin na bakit hindi siya tumatawa. Nagkalat ang mga dugo sa dingding at sahig ng kanilang bahay. At dito tinanong niya ang kanyang tiyuhin na sabihin sa kanya ng maayos ang kanyang sinasabi palagi kay Jin Sung. At binaling niya naman ang atensyon niya sa kanyang tiyahin at nagmamakaawa siyang huwag siyang patayin. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na hindi niya siya papatayin. At tinutukan niya ng kanyang punyal ang mata ng kanyang tiyahin at sinabi na hindi niya siya papatayin ng ganito lang kadali dahil ganito rin sila ng kanyang asawa kay Jin Sung. Tinanong niya ang kanyang tiyahin na bakit nila pinatay ang kanyang mga magulang habang siya ay ngumingiti. Nagising naman si Jin Sung mula sa pagkakatulog niya at pawis siya na parang balisa. Nandito siya sa isang silid gamutan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay sinilip siya ng nurse at nakita niya na gising na pala ang ating bida. Bigla namang bumangon si Jin Sung sa kanyang pagkakahiga sabay tanong sa nurse na kung nasaan sila. Tugon naman ng nurse na ito ang nurse's room. At pinigilan niyang bumangon ng tuluyan si Jin Sung. Pinilit niyang mahiga ulit si Jin Sung sabay sabi na mas mabuti pang magpahinga pa ng konti si Jin Sung. Maya-maya pa ay bigla siyang nakaramdam na parang mabibiyak ang kanyang ulo at muli siyang bumangon. Dahil sa katigasan ng ulo ni Jin Sung ay napabuntong hininga naman ang nurse sa kanya at sinabi niya na mahiga muna siya. Bigla namang hinawakan ni Jin Sung ang lab gown ng nurse at tinanong niya kung ano ang nangyari sa bangko at sa kanyang mga kaklase at kay Lee Sung-hwa. Nang maalala niya si Kim Seon ay bigla siyang natigilan at napaupo sa sahig. Pinakalma naman siya ng nurse, subalit si Jin Sung ay naaalala niya ang huli niyang naalala ay nasa harapan niya si Seon. Tinanong ni Jin Sung ang nurse kung ano ang nangyari kay Seon at sasabihin na sana ng nurse ang nangyari ngunit biglang sumigaw si Jin Sung at tinanong niya ang nurse kung nasaan si Seon ngayon. Sa isip-isip ni Jin Sung na ang huli niyang natatandaan bago siya mawalan ng malay ay sinaksak niya si Kim Seon. Pilit pa ring pinapakalma ng nurse si Jin Sung at sinabi ng nurse sa kanya na si Seon ay pupunta ngayon dito. Inisip naman ni Jin Sung na bakit pupunta dito si Seon sa nurse's room, tinanong pa niya sa kanyang sarili na kung buhay pa ba si Seon. Nagtaka rin siya na kung bakit dadalhin dito si Seon sa nurse's room. Tinanong niya ulit ang kanyang sarili na dahil ba malaking pinsala ang natamo ni Seon kaya siya pupunta dito sa nurse's room. At dito nagdesisyon siyang lumabas ng walang pag-alinlangan. Sa isip-isip niya habang tumatakbo siya ay kailangan niyang kumpirmahin na kung ano ang kalagayan ni Seon. Habang tinititigan siya ng nurse, sinabi ng nurse na mas mabuti na kung hindi naaalala ni Jin Sung ang mga nangyari. Pagkalabas ni Jin Sung ay hingal na siya dahil hindi maayos ang estado ng kanyang katawan. Ngunit patanong niya kung bakit hindi niya pa rin mapigilan ang kanyang sarili at sinisi niya ang kanyang ideya.
Habang si Seon naman ay naglalakad dala-dala ang bag na naglalaman ng mga pagkain. Nakita naman agad ni Jin Sung si Seon na patungo sa kanyang lokasyon. Pagkakita niya kay Seon ay napagtanto niya na ligtas naman pala si Seon at hindi siya pupunta sa nurse's room dahil siya ay napinsala. At nagpasalamat siya dahil hindi niya naputol ang leeg ni Seon. Nakahinga naman ng malalim si Jin Sung dahil ligtas si Seon at napaluhod siya dahil hindi niya nasaktan si Seon. Nagtaka naman si Seon dahil biglang lumuhad si Jin Sung sa kanyang harapan. Hinawakan niya ang balikat ni Jin Sung at sinabi niya na mukhang okay naman siya dahil nakita niyang tumatakbo si Jin Sung kanina. Dahil sa galit ni Jin Sung ay bigla siyang napasigaw ng napakalakas. Bigla namang binitiwan ni Seon ang kanyang dala at tinanong niya si Jin Sung kung umiiyak ba siya o saan ang masakit sa kanya. Sa isip-isip ni Jin Sung ay nagpapasalamat siya dahil sa pagiging ligtas ni Seon at pagiging buhay ni Seon at hindi namatay si Seon dahil sa kanya. Pinakalma naman siya ni Seon at sinabi niya na huwag na siyang umiyak dahil baka anong isipin ng iba, na kaya umiiyak si Jin Sung dahil binasted siya ni Seon. Pinapatahan niya na si Jin Sung. Pagtapos ng insidente ng peste ay temporaryo munang pinasara ang eskwelahan nila sa loob ng 1 linggo. At sa pagbabalik tanaw, pagtapos ng insidente ay pinagkalat ni Giyong ang balita na si Kim Il-jung ay umatras. Isa yung kahindik-hindik na pangyayari dahil namatay ang 17 na gwardiya at 13 na mga bank employee sa gusaling ito. At sa kabilang banda naman ay himalang nakaligtas ang lahat ng estudyante ng Hyundai at Sojung High School. At lahat ng atensyon ay nakatuon sa Hyundai High School second year ng Class 10 na si Kim Seon na tinatawag nilang The White Jade Goblin na siya mismo ang pumihil sa peste at nilabanan ng harapan si Kim Il-jung. Pagtapos nun ay in-interview nila si Seon tungkol sa nangyari at napabuntong hininga naman si Seon dahil ayon sa kanya ay mas mahirap pa ang magpa-interview sa mga reporter kaysa sa kanilang naging laban. Hindi niya pinagsabi sa mga reporter ang tungkol kay Park Jin-sung dahil hindi naman maniniwala ang mga reporter sa kanya. At wala siyang rason para gisingin ang isang taong walang malay ng 3 araw. Habang tinititigan niya si Jin-sung ay hindi pa rin makapaniwala si Seon sa kanyang nasaksihan kay Jin-sung. Naalala niya pa ang nangyari, sa pag-atake ni Jin-sung sa kanya ay naputol ang kanyang nag-iisang sungay. Nakangiti naman si Jin Sung at parang bumalik na siya sa kanyang dating estado at maya-maya pa ay nawalan siya ng malay. Sinalo naman siya agad ni Seon at sinubukan pa niya itong gisingin ngunit lubusan na siyang nawalan ng malay. Balik sa eksena, hinawakan ni Seon ang kamay ni Jin Sung at sinabi niya na kung tapos na sa pag-iyak si Jin Sung ay tumayo na siya. Habang si Jin Sung naman na parang babahan na dahil sa kanyang luha ay may sasabihin sana siya kay Seon subalit bigla siyang pinatigil ni Seon at sinabi niya na hindi ni Jin Sung hiniwa ang leeg niya at gumagana pa rin ang ideya niya. Tinanong siya ni Seon kung hindi pa ba sapat ang kanyang mga sinabi upang hindi na mag-alala ang ating bida. Ngunit mas lalo pang humagulgol sa iyak si Jin Sung nang marinig niya yun, nagpasalamat naman siya kay Seon dahil dun. Sinabi naman ni Seon sa kanya na halata naman dahil sa titig ng nurse kay Jin Sung kung makakabalik siya. Napabuntong hininga naman si Seon at inaya niya nang bumalik sa nurse's room si Jin Sung. Pagtapos ng 1 linggong pahinga ay nagpatuloy muli ang buhay-buhay ng mga estudyante. Sa labas ng silid-aralan ng Class 10 ay may nag-uusap, sabi ng lalaking naka-jacket na ang Class 10 ay ibang-iba na pagtapos ng insidenteng yun. Sinabi naman ng babae na kaya ba nagkaganon sila dahil linaban na nila ang mga peste, dagdag pa niya na sana siya rin nabigyan ng pagkakataong makalaban ang peste sabay tawa. Habang si Jin Sung naman ay naaalala pa niya ang mga nangyari, at sa isip-isip niya kahit mga kriminal pa sila na gustong patayin sila, hindi niya lubos maisip ang kanyang ginawa sa mga kriminal na peste. At akala niya na makokontrol niya kahit minsan ang kanyang ideya ngunit nagkakamali siya. Dahil hindi niya makontrol ang kanyang ideya ay maraming taong humantong sa kalunos-lunos na pagkamatay. At nang maalala niya ang nangyari kay Seon ay nagagalit siya dahil isang milagro ang nangyari na hindi niya napatay si Seon at biglang na-turned off ang kanyang ideya. Napag-isipan ni Jin Sung na para hindi na maulit ang ganong pangyayari ay kinakailangan niyang maghanap ng paraan upang hindi siya makontrol ng kanyang ideya. Naisip niya ang isang taong nakakita ng kanyang ideya at ang taong seryoso na bibigyan siya ng payo. Binuksan niya ang pinto at dito nakita niya na nag-eensayo si An Sung-ho, at sa isip-isip niya na ang makakapagbigay ng payo sa kanya ay walang iba kundi si An Sung-ho.
Nakita naman siya ni Sungho at tinanong niya na bakit siya andito, akala niya ay magpapahinga siya ng buong linggo. Sinabi ni Jin Sung na meron siyang sasabihin kay Sungho. Tumigil naman sa kaka-ensayo si Sungho at bumaba siya. Pagkababa niya ay sinabi niya kay Jin Sung na sabihin niya na ngayon. Tinanong niya si An Sungho na kung meron bang puwang ang kaluluwa base sa ranggo ng ideya. Nagtaka naman si Sungho sa tanong ni Jin Sung. Dagdag pa ni Jin Sung na ang ideya ay isang basehan ng ranggo sa sanlibutan, at ang kapangyarihan ay binabase sa ranggo. Kinonfirma naman ni Sungho ang tanong ni Jin Sung na kung ang tinatanong ni Jin Sung sa kanya ay kung ang ranggo ng ideya ay nagkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan niya at ng kanyang kaluluwa. Tumugon naman si Jin Sung na ganun nga. At sa isip-isip ni Jin Sung ay walang pinagkaiba si Sungho sa lahat, subalit laking gulat niya nang sinabi ni An Sungho ang kanyang inaasahan na sagot. Sinabi ni An Sungho na hindi siya naniniwala na merong ranggo ang kaluluwa. Dagdag pa ni Sungho na kung ano ang inilabas na ideya ay nagkakaiba ito base sa ranggo, ngunit wala itong pinagkaiba sa puwang ng tao sa pagitan ng kanyang kaluluwa. Sinabi ni Sungho na walang ranggo ang kaluluwa. Nang marinig naman yun ni Jin Sung ay napatulo naman ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahil meron isang tao na nakasagot sa kanyang tinatanong noon pa. Sinabi ni Jin Sung sa kanya na alam rin ni Sungho sa kanyang sarili na magkaiba ang pinagbabasehan ng performance base sa ranggo ng ideya. Tugon naman ni Sungho sa kanya na magkaiba nga, subalit hindi ito nagkakaiba sa kanyang league. Magsasalita pa sana si Jin Sung kaso sinabihan siya ni Sungho na kung sinusubukan ba niyang kumpirmahin ang kanyang nabuong desisyon sa pamamagitan ni Sungho. Sa isip-isip naman ni Jin Sung na akala niya na walang pagkakaiba sa pagitan ng kaluluwa at ranggo nito. Dahil ang kanyang kaluluwa ay ninanais patayin ang kanyang mga nakikita. Naisip ni Jin Sung na ang kanyang kaluluwa ay mas mataas ang ranggo kaysa sa ibang kaluluwa. At dito naisip ni Jin Sung ang mga kaluluwang nagsasabi sa kanya na isa siyang taong nagpapanggap na demonyo. Napagtanto naman ni Jin Sung na nabubuhay lang siya para maging mamamatay tao. Nalungkot naman si Jin Sung dahil doon. Kaya naman pagkakita ni Sungho sa kanya ay sinabi niya kay Jin Sung na unang kita niya palang kay Jin Sung ay nagdesisyon na siyang magsanay pa ng mabuti. Dahil noon inisip ni Sungho na si Jin Sung ay hindi siya nagsasanay ng mabuti. Subalit kahit na nagrereklamo si Jin Sung sa kanya araw-araw ay pumupunta pa rin si Jin Sung sa club para makapag-ensayo. Ang pagsasanay ni Sungho ay hindi makakasabay sa kanya ang mga karaniwan na tao. Ngunit nakakasabay si Jin Sung sa kanya kahit na reklamador ito. Iniisip naman ni Sungho na kung mas mataas ang ranggo ng ideya, ibig sabihin lang ay mataas rin ang combat ability nito. Ganyang gumagana ang Word Soul ranking. Napatanong siya sa kanyang sarili na paano kung ang isang tao ay mayroong mababang ranggo ng ideya ngunit ang kanyang combat ability ay mas mataas. Ang ranggo ng ideya ng taong yun ay walang halaga. Sinabihan ni Sungho si Jin Sung na alam niya ang rason kung bakit nagpunta dito si Jin Sung sa kanya, hindi dahil pinilit siya ni Sungho kundi dahil may kailangan siyang malaman sa pamamagitan ni Sungho dahil meron siyang mataas na combat ability rank kaysa sa kanyang ideya rank. Dagdag pa niya na walang ranggo ang mga kaluluwa. Habang tinititigan naman ni Jin Sung si Sungho ay sa isip-isip niya na kagaya nga ng kanyang maruming ideya na kahit meron itong mataas na ranggo ay hindi niya ito matatanggap. Kaya nagfo-focus siya ngayon sa kanyang senior na si Sungho. Kaya naman tinanong siya ni Sungho na kung siya ba ang kasagutan na hinahanap ni Jin Sung. Hindi naman tumugon si Jin Sung ngunit tinitingnan niya lang si Sungho at sa isip-isip niya na si Sungho ay nagsasanay ng mabuti para mapataas ang kanyang combat ability sa A+, ngunit meron lang siyang B- na ranggo ng ideya. Kaya naman napagtanto ni Jin Sung na si Sungho ay pinakita sa kanya ang pagsasanay ng mabuti para mas lumakas. Nagdesisyon si Jin Sung na sabihin ang tungkol sa kanyang ideya. Tinanong naman siya ni Sungho na kung ang kanyang pinakita na ideya sa kanilang naging laban ay ang totoong ideya ni Jin Sung. Sinabi ni Jin Sung sa kanya na kung pinaniniwalaan siya ni Sungho na siya ay dineklarang F-rank ngunit merong S-rank na ideya. Dagdag pa niya na siya mismo ang tumalo sa sindikatong peste. Bigla namang napatigil si Sungho sa kanyang pag-iensayo at tinanong niya si Jin Sung kung ano ang kanyang makukuha sa pagsisinungaling. Ngunit napagtanto rin ni Sungho na wala siyang nakikitang dahilan para magsinungaling si Jin Sung. Kaya naman nagpasalamat si Jin Sung sa kanya dahil pinaniniwalaan siya ni Sungho. Kaya naman tinanong siya ni Sungho na kung ayaw niyang kontrolin siya ng kanyang sariling ideya. Sinabi naman ni Jin Sung na akala niya makokontrol niya ang kanyang ideya.
Subalit gusto niyang kontrolin ito. Kwento ni Jin Sung ang pagsaksak niya sa isang miyembro ng peste at doon na nagsimula na hindi na niya makontrol ang kanyang sariling ideya. At sinabi niya na hindi na siya magpapakontrol sa kanyang ideya kahit kailan. Kaya naman tinanong niya si Sang-ho na kung siya si Jin Sung ay ano ang kanyang gagawin. Tugon naman ni Sang-ho na mag-eensayo siya para palakasin ang kanyang katawan at maging malusog ang kanyang isipan. Kaya naman pagkarinig ni Jin Sung ay hindi naman siya makapaniwala dahil bago pa man nagkaroon ng club ay nag-eensayo na siya para palakasin ang kanyang katawan ngunit wala pa rin nagbago sa kanya. Sinabi naman ni Sang-ho sa kanya na merong tao na hindi magagamit ng maayos ang kanilang ideya dahil hindi nila kayang mahalin ang kanilang sarili. Dagdag pa niya na ang taong hindi mahal ang kanilang sarili ay hindi tatanggapin ng katawan kahit na anong effort pa ang kanyang gagawin. Sinabihan siya ni Sang-ho na dapat maging proud si Jin Sung sa kanyang sarili dahil masipag siya. Hahawakan sana ni Sang-ho ang balikat ni Jin Sung subalit pagkarinig niya ng salitang pagmamahal ay tinapik niya ang kamay ni Sang-ho at naaalala niya ang kanyang ideya na nakakakuha ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao. Tinanong siya ni Sang-ho na kung nagsisipag ba si Jin Sung upang maging isang mamamatay tao. Nagtaka naman si Jin Sung sa sinabi ni Sang-ho. At dagdag pa ni Sang-ho na mahalin niya ang kanyang sarili at hindi ang Park Jin Sung na nahuhumaling sa pagpatay ng mga tao subalit ang Park Jin Sung na nagsisipag para makontrol ang kanyang ideya na makapatay ng tao. Dahil sa sinabing yon ni Sang-ho ay biglang napayuko si Jin Sung. Sinabi ni Sang-ho sa kanya na gusto ni Sang-ho maging pinakamahusay subalit ang kanyang ideya ay hindi. Kahit pa na anong pilit niya ay hindi niya ito maabot. Naaalala niya pa dati sa middle school na kanyang pinapasukan ay hindi siya maka-advance sa advance round kahit ni isa man lang. Nagalit si Sang-ho sa kanyang kahinaan at kinasusuklaman niya ang kanyang mababang ranggo ng ideya ngunit walang nagbago. At sinabi niya sa kanyang sarili na talaga bang alam niya ang kanyang sariling ideya. Nagsimula siya pag-aralan ang kanyang ideya at natagpuan niya ang kanyang kasalukuyan na limitasyon na gamit ang kanyang lakas habang pinoprotektahan ang kanyang kahinaan. Kaya doon niya nalaman kung ano talaga ang kanyang ideya. Kaya simula noon ay doon niya na nalagpasan ang kanyang sariling kakayahan. At kahit sa kasalukuyan at pilit niya pa ring nilalagpasan ang kanyang limitasyon. Dagdag pa niya na maging isa siyang pinakamahusay. Tinanong niya si Jin Sung kung ano naman ang sa kanya. At dito nagdesisyon rin ang ating bida na simula ngayon ay lalagpasan niya na rin ang kanyang sariling lakas sabay tapon sa kanyang salamin. Makalipas ang ilang araw ay nag-eensayo sila, at dito pinapaliwanag sa kanila na ang mga armas na pandigma ay wala ng kwenta sa panahon nila ngayon dahil sa paglabas ng kanilang mga ideya. Nandito sila sa isang silid na merong kemikal na nilalabas na kapag tinurned off nila ang kanilang ideya ay babawian sila ng buhay sa kemikal na ito. Sinabi naman ni Giyong na kung paano kung mamatay sila sa ganitong pag-eensayo sa kanila. Paulit-ulit niyang hinahampas ang pinto ng silid na ito dahil gusto na niyang lumabas dahil hindi na niya kayang manatili pa sa loob ng silid na ito. Sinabi ng isang guro sa 10th Platoon Leader na si Yang Ho, na ang gas na ito ay masyadong makapal para sa mga estudyante. Wala naman naging tugon ng guro dito sa halip ay sinabi niya na kung sino man ang makakakanta ng national anthem nila ng tapos ay bibigyan niya ito ng extra na puntos. Habang ang mga estudyante naman ay parang naghihingalo na at meron pang pilit binubuksan ang pinto. Maya-maya pa ay kinanta ni Jin Sung ang kanilang anthem at tinapos ito. Pagtapos nun ay bumukas ang pinto at hindi naman makapaniwala ang ibang estudyante dahil sa kapal ng gas na lumalabas sa pinto. At papalabas na ang third squad. Lumabas naman sila, parang wala lang ito kay Jin Sung habang ang kanyang kasamahan ay inalalaya na ng kanilang mga guro. Sinabi ni Jin Sung sa chemistry teacher nila na ang kanyang mga superior ay nahimatay dahil sa gas at si Jin Sung na ang mag-uulat bilang representative ng kanilang squad. Umaatres naman ang guro dahil meron pang usok-usok sa damit ni Jin Sung. Inumpisahan ng mag-ulat ni Jin Sung na sila ang third squad 11 silang lahat. Ang 10 ay nawala ng malay habang sinasagawa ang pagsasanay sa gas chamber at si Jin Sung lang ang natitira. Makalipas ang ilang araw ay meron na naman silang training na tinatawag na Basic Cadet Surveillance Capabilities. Ibig sabihin ay sinusuri ang kanilang kakayahan sa pagtukoy ng lokasyon ng mga kalaban. At dito nangunguna ang ating bida sa pagsasanay na ito. At kahit sa anong training pa ang kanilang ipapagawa ay nangunguna pa rin si Jin Sung sa kanilang lahat dahil ang kanyang layunin ay gusto niyang makakuha siya ng badge balang araw.
Gustong lagpasan ni Jin Sung ang sariling niyang kakayahan kaya naman hindi siya nagpapatalo kahit ni Nouman, kahit pa kay Seon. Kahit sa pagtatago man ay pinapangunahan pa rin ni Jin Sung. Sa kada training nila ay meron at merong masasabi ang kanilang guro. Binasa ito ng kanilang principal at nagtataka siya na bakit si Park Jin Sung lahat ang nangunguna sa bawat training na kanilang gagawin. Ang principal na ito ay hindi niya gusto si Jin Sung dahil isa siyang F-rank. Sinabi naman ng guro na ang ibang estudyante ay nakakapasa rin naman. Subalit nagalit ang principal dahil sa mga lumabas na resulta. Sinabi ng principal na may nakalap siyang balita na ang 998 Infiltration Training Brigade ay papalapit na sa kanila. Nagulat naman ang gurong si Yang Ho dahil sa balitang ito. Dagdag pa ng principal na parang hindi nila gusto na nakakakuha ang Haenhai ng suporta mula sa kanilang bansa. At sa puntong ito ay halata na ang eskwelahan nila ay magiging kahihiyan. Tinignan niya ang kalendaryo at sinabi niya na ang mga third year ay okay naman at wala naman silang magagawa sa mga first year. Subalit ang malaki nilang problema ay ang mga second year. Kaya naman nagdesisyon ng principal na mas paigihin pa ang kanilang training. Tinanong naman siya ng guro na kung anong training ang tinutukoy ng principal. Sagot naman ng principal na ang kanilang training ay tinatawag na short-term combat strength training. Makalipas ang ilang araw ay makikita natin ang mga estudyante na hirap sa pagbubuhat ng isang kahon. Habang si Jin Sung naman ay tinanong siya ni Seon kung bakit 2 kahon ang kanyang binubuhat. Tugon naman ni Jin Sung na dahil mag-e-ensayo lang rin naman sila ay mas mabuti pang e-ensayo niya na rin ang kanyang mga muscles. Nagtaka si Seon sa kanya dahil nag-training rin naman si Jin Sung habang nagtatanghalian sila. Sinabi naman ni Jin Sung na ganun talaga. At lumakad na sila at tinawag ni Seon si Jin Sung na Mr. Excessive. Tinanong naman siya ni Jin Sung na ang kanyang palayaw noon ay training ngunit ngayon ay Mr. Excessive na. Nahihirapan naman ang kanilang mga kaklase sa pagbubuhat ng isang kahon ngunit nagtaka ang may pulang buhok bakit 2 ang buhat ni Jin Sung. Sinabi naman ni Jin Sung sa kay Seon na tinititigan si Seon ng mga kaklase nila. Tugon naman ni Seon na ganyan na talaga ang kanyang araw-araw na pamumuhay. Lumingon si Jin Sung sa mga estudyante at sinabi niya kay Seon na mas nakatuon ang kanilang pansin kay Seon kaysa dati. Sagot naman ni Seon na sa ngayon ay hindi sila nakatitig kay Seon ngunit kay Jin Sung. Nagtaka naman si Jin Sung at tinanong niya na kung bakit siya, dagdag pa niya na dahil ba sobrang pogi niya. Narinig naman yun ni Seon at bigla siyang nagulat sa sinabi ni Jin Sung. Sinabi naman ni Seon sa kanya na magpapanggap na lang siyang walang narinig. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na ang sakit naman magsalita ni Seon. Habang tinititigan naman ni Jin Sung ang mga nakatingin sa kanya ay hindi niya napansin na nabangga niya na pala si Giyong. Tiningnan niya ng matalim si Jin Sung at humingi naman ng tawad si Jin Sung sa kanya. Nagpatuloy na lang sa paglalakad si Giyong at sinabi niya kay Jin Sung na tumingin sa kanyang nilalakaran. Nagtaka naman si Jin Sung at sinabi niya na nag-iba ang kanilang squad leader nitong mga nakaraan lang. Tinanong naman siya ni Seon na kung hindi pa rin ba alam ni Jin Sung kung bakit hindi na siya sinasaktan ng mga nambubuli sa kanya nitong mga nakaraan lang. Sagot naman ni Jin Sung sa kanya na dahil ba kasama na niya si Seon. Napabuntong hininga naman si Seon at sinabi niya na dahil nitong nakaraan lang ay nag-iba na si Jin Sung. Pumasok na sila sa isang silid at sinabi ni Seon sa kanya na nakakadismaya si Jin Sung dahil hindi niya alam ang mga nangyayari. Agad niya namang sinundan si Seon at sinabi niya na kung hindi ba naku-curious si Seon. Natigilan naman si Seon at bigla niyang nilapag ang kahon at sinabi niya na hindi naman sa hindi siya curious. Bigla namang nagsalita si Jin Sung na sasabihin niya na lahat kay Seon. Namula naman ang pisngi ni Seon at sinabi niya kay Jin Sung na hindi na niya dapat ipagsabi sa ibang babae ang mga ganyan. Nagmayabang naman si Seon habang namumula ang kanyang pisngi at sinabi niya kay Jin Sung na tumigil muna siya ng sandali dahil siya si Seon at kung ibang babae yun ay nahimatay na siguro sa sinabi ni Jin Sung sa kanya. Sinabi naman ni Jin Sung na sinabi niya na lahat ng tungkol sa kanyang ideya kay An Sung-ho. Bigla namang nagalit si Seon sa kanya at tinanong niya si Jin Sung na gusto na ba niyang mamatay dahil sinabi niya kay An Sung-ho ang tungkol sa kanyang ideya. Nagalit si Seon dahil hindi siya ang unang pinagsabihan ni Jin Sung tungkol sa kanyang ideya. Dagdag pa niya na sabihin na sa kanya lahat ni Jin Sung bago pa niya siya bugbugin. Tinititigan lang sila ni Giyong at nagagalit ito.
Naalala niya na sa oras na yun ay grabe ang kanyang kaba at naramdaman niyang mamamatay siya sa araw na yun. At si Kim Il-jung ay tumatakas dahil sa takot niya kay Jin Sung. Gulong-gulo na si Giyong dahil kahit siya ay hindi niya alam kung bakit naging ganito. Umalis na siya at habang naglalakad siya ay sinabi niya sa kanyang sarili na kapag hindi pa konfirmado na ganun kalakas si Jin Sung ay hindi na ito matatanggap sa ngayon. Sinabi naman ni Jin Sung kay Seon na dahil maraming tao sa kanilang paligid ay sasabihin na lang niya mamaya kapag sila na lang dalawa. Sinabi naman ni Seon sa kanya na huwag ipagsabi ni Jin Sung sa ibang babae at nagpipigil lamang si Seon dahil siya si Seon. Tinanong naman niya si Seon kung bakit nila hinahakot ang mga kahon na ito. Tugon naman ni Seon sa kanya na hindi ba niya narinig na ang mga kahon na ito ay para sa paghahanda sa kanilang pagsasanay. Tinanong siya ni Jin Sung kung anong klaseng pagsasanay. Tugon naman ni Seon sa kanya na guerrilla. Makalipas ang ilang araw ay naglalakad na ang mga estudyante na may mga dala-dalang bag. Nagreklamo naman agad si Giyong na bakit pa ba nila ginagawa ito. Habang si Jin Sung naman ay pinuproblema niya ang dumbbells na 5 kilo dahil hindi niya nadala. Tinanong naman siya ni Seon na kung napagod ba siya dahil sa init. Tinanong naman siya ni Jin Sung na kung halata ba. Sagot naman ni Seon sa kanya na si Jin Sung ay isang taong pilit na tumatakas sa club training at kinakaladkad pa ni An Sung-ho, ay bigla na lang nag-iensayo ng sobra-sobra dahil nagiging palapit na ang tag-araw. Nagtaka naman si Seon kung bakit tumigil si Jin Sung sa paglalakad. Nang maalala ni Jin Sung si An Sung-ho ay kung si An Sung-ho ang nasa kanyang kalagayan ay siguro nagdala na siya ng 2 tigsa 10 kilo ng dumbbell sa magkabilaan niyang kamay. Habang si Seon naman ay naaalala niya ang nangyari sa bangkong ito. Pinagpahinga muna sila ng 10 minuto sa tapat ng bangkong ito. Pagkarinig naman ni Seon na pinagpahinga sila sa tapat ng bangko ay bigla naman siyang nagalit dahil bakit sa dinami-daming lugar ay ito pa ang napili nilang pagpahingahan, dagdag pa niya na mga wala silang konsiderasyon. Napansin naman ni Jin Sung si Seon na parang hindi siya okay at tinanong niya si Seon kung okay lang ba siya. Sabi naman ni Kim Seon sa kanya na siya dapat ang nagtatanong niyan kay Jin Sung. At tinanong niya si Jin Sung kung okay lang ba siya. Mukhang okay naman si Jin Sung at sa isip-isip ni Seon ay nag-aalala lang pala siya sa wala. Tinatawag ng bata si Seon at kinonfirma niya kung siya ba ang sikat na si Kim Seon. Marami ang nakapansin kay Seon at pinupuri nila si Seon na si Seon ay ang hinaharap ng Korea at meron pa ditong nagpa-autograph sa kanya at sinabi niya na mas maganda pala si Seon sa personal kumpara sa TV. Tumawa naman si Seon at nagpasalamat sa suportang ibinibigay sa kanya ng mga ito. Sa isip-isip naman ni Seon ay ito ang gustong mangyari ng kanilang principal, isang lokasyon na pagpapahingahan ng mga estudyante na para ma-advertise ang kanilang eskwelahan. Malapit sa bangko na kung saan nangyari ang insidente sa peste ang sikat na mga estudyante ng second year ay pinag-uusapan ng mga media at dahil dito makakakuha ng malaking advertisement ang kanilang eskwelahan. Ang mga may-ari ng tindahan ay masaya pa sila kahit na hinaharangan ang kanilang pwesto. Ang mga guro ay paniguradong pinaghandaan nila ito ng maigi bago ito mangyari. Advertisement at makita ang kanilang pinagmamalaking estudyante ng Heian High ay 2 ibon sa iisang bato. Subalit hindi makatao ang kanilang asal dahil wala silang paki sa mararamdaman ng mga biktima ng insidente. Sinabi naman ng kanilang guro na si Yang Ho na nagpapasalamat sila sa suporta sa kanila subalit kailangan na nila magpatuloy sa kanilang paglalakad. Tinanong ni Jin Sung si Seon kung okay lang ba siya dahil hindi siya nakapagpahinga ng maayos dahil in-interview siya ng mga media. Tugon naman ni Seon na huwag siyang kausapin dahil sumasakit ang kanyang leeg. Bago sila magpatuloy sa paglalakad ay tiningnan muna ni Jin Sung ang bangko at sa isip-isip niya na nagsisinungaling siya kung sinabi niya na hindi siya nakakaramdam ng kahit ano. Subalit simula noon ay nadesisyon si Jin Sung na mas hihigitan pa niya ang kanyang kaluluwa. At pinangako niya sa kanyang sarili na magbabago siya. Sa kabilang eksena naman ay may kinakausap ang principal sa kanyang cellphone at sinabi niya na nasusunod ang kanyang gusto ayon sa plano. Sinabi pa niya na nadagdagan ng 5 kilometro ang lalakarin ng mga estudyante. At dito naghahanda na siyang umalis at habang papaalis siya ay sinabi niya na siya mismo ang magsasabi ng pampatibay loob na salita sa mga estudyante habang pagod na pagod ang mga estudyante dahil sa layo ng kanilang linakad. Dagdag pa niya na ito ang papel ng battalion commander. At sinabi pa niya na hindi magpa-function ang kanilang eskwelahan kung wala siya sabay baba ng tawag at hinarorit niya ang kanyang sasakyan.
Pinatigil naman ng kanilang guro ang mga estudyante at sinabi niya na dahil matarik ang susunod nilang dadaanan ay magpahinga muna sila ng medyo matagal dito sa kanilang tinigilan. Linapag naman agad ni Seon ang kanyang bag at tinawag niya si Jin Sung na Mr. Excessive. Nagreklamo naman si Jin Sung dahil sa tawag ni Seon sa kanya at sinabihan niya si Seon na iba na lang ang itawag niya sa kanya dahil meron namang iba na mas maganda kumpara sa Mr. Excessive. Inalok siya ni Seon ng chocolate. Tinanggap na lang ni Jin Sung ang tawag sa kanya ni Seon na Mr. Excessive dahil gusto niya ng chocolate at nagpasalamat siya kay Seon. Binigyan siya ni Seon ng chocolate. Maya-maya pa ay nagtaka sila kung bakit merong kotse na dumating sa kanilang pinagpahingahan. Dumating ang isang sasakyan na kulay puti na pagmamay-ari naman ng kanilang principal. Bumaba naman agad ang principal habang ang gurong si Yang Ho naman ay tumatakbo patungo sa lokasyon ng principal. Nagbigay-pugay naman agad si Yang Ho sa kanya. Nang makita ng principal si Seon ay agad niya itong nilapitan at tinanong kung kaya ba ni Seon dalhin ang lahat ng gamit sa kanyang bag. Tugon naman ni Seon na oo at wala namang problema sa kanya. Tumawa naman agad ang principal pagkarinig niya ng sagot ni Seon at sinabi niya na gaya ng inaasahan sa alas ng second year ng kanilang eskwelahan. Tinanong niya naman si Jin Sung kung sino siya. At bigla namang nagbigay-pugay at nagpakilala si Jin Sung sa kanya at tinawag siyang principal ni Jin Sung. Nagalit naman ang principal sa kanya at tinanong niya kung hindi ba siya naturuan na ang itawag sa kanya ay battalion commander habang sila ay nagsasanay. Inulit naman ni Jin Sung ang pagtawag niya sa principal. Habang si Seon naman ay hindi natutuwa dahil halata niya ang diskriminasyon ng principal kay Jin Sung. At dito sinabi ng principal kay Jin Sung na parang hindi siya napapagod kumpara sa mga ibang estudyante. Magpapaliwanag pa sana si Jin Sung subalit bigla namang inutusan ng principal na buksan ang bag ni Jin Sung. Nagtaka naman ang ating bida dahil biglaan ito. Sabi ng principal na magsasagawa sila ng inspection at inutusan niya si Teacher Yang Ho na inspeksyonan ang mga dalang gamit ni Jin Sung. Habang iniinspeksyon ang gamit ni Jin Sung ay sa isip-isip naman ni Seon ay naghahanap lang ng butas ang principal para tanggalin si Jin Sung sa pagsasanay na ito at sa pagkakakilala niya kay Jin Sung ay hindi naman siya ang tipong mag-iiwan ng gamit basta-basta. Natapos ng inspeksyonan ng kanilang guro ang mga gamit ni Jin Sung subalit walang ni isang kulang at kumpleto ito. Pinakita naman agad ng kanilang guro sa principal ang patunay na kumpleto ang dalang gamit ni Jin Sung. Dismayado naman ang principal sa naging resulta ng inspection. At may naisip na naman ang principal at tinanong niya si Jin Sung na dahil nailabas na lahat ni Jin Sung ang kanyang gamit ay meron pa ba siyang tinatago sa loob ng kanyang bag. Masaya naman na ipinakita ni Jin Sung ang 4 na sunbag at sinabi niya na gagamitin niya ang mga ito habang sila ay nagpapahinga. Nagulat naman ang principal at tinanong niya si Jin Sung kung alam ba niya na kung ano ang ite-training nila. Masayang sagot naman ni Jin Sung na guerrilla combat training at stamina training. Habang tinitingnan lang ni Seon ang principal ay sa isip-isip niya na pinipilit niya pa rin na hanapan ng butas si Jin Sung. Magsasalita pa sana ang principal subalit hinarang siya ng gurong si Yang Ho at sinabi niya sa principal na kailangan na nilang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Hindi akalain ni Seon ang ginawa ng kanilang guro at nagtaka siya kung bakit niya iyon ginawa. Wala namang magawa ang kanilang principal at sumakay na ito sa kanyang kotse at sinabi ng kanilang guro na mag-ingat ang principal sa kanyang pagmamaneho. Subalit nagtataka pa rin si Seon dahil sa ikinilos ng kanilang guro. Makalipas ang ilang oras ay naglalakad na ang mga estudyante at pinagmamasdan sila ni Sung-ho at Juya. At sinabi ni Sung-ho na darating na maya-maya ang mga estudyante sa kanilang lokasyon. Sinabi naman ni Juya na sa lahat ng second year ay si Seon lang ang pinakamalakas sa kanila. Tinanong naman niya si Sung-ho na kung susubukan ba niya ang lakas ni Seon. Sagot naman ni Sung-ho sa kanya na ang dapat bantayan sa lahat ng second year ay si Park Jin-sung. Kinonfirma naman ni Juya na kung ang tinutukoy ni Sung-ho ay ang taong may ideya na punyal. Dagdag pa niya na tinitingala ni Sung-ho si Jin-sung ngunit hindi sigurado dito si Juya. Sabi pa niya habang naaalala ang kanilang naging laban na kahit na meron siyang mabilis na galaw at malakas na stamina subalit ang kanyang ideya ay hindi naaangkop sa kanya. Tinanong niya si Sung-ho na kung talaga bang siya ang dapat bantayan. Tugon naman ni Sung-ho sa kanya na oo, at dito tinanong siya ni Juya na dahil ba nasa club niya si Jin-sung kaya niya ito tinitingala. Dagdag pa niya na para bang mas tinitingala pa niya si Jin-sung kaysa sa buo nilang squad. Sagot naman ni Sung-ho sa kanya na nararapat lang yun kay Jin-sung.
Natigilan naman si Juya sa kanyang narinig at sa isip-isip niya ay hindi lang ni Sung-ho tinitingala si Jin-sung kumpara sa kanilang squad kundi mas mataas pa ang pananaw ni Sung-ho kay Jin-sung kumpara sa pinagsama ang lahat ng first platoon. Tiningnan ni Juya si Sung-ho at pinapaulit niya ang sinabi ni Sung-ho sa kanya. Tugon naman ni Sung-ho sa kanya na ang pagsusuri ni Juya sa kay Jin-sung ay base sa kanilang naging laban, dagdag pa niya na hindi sinuri ni Juya si Jin-sung pagkatapos na ng kanilang naging laban. Sagot naman ni Juya sa kanya na 2 buwan pa lang ang nakakalipas simula nung sumali si Jin-sung sa kanyang club at tinanong niya si Sung-ho na kung sapat na ba ang 2 buwan para husgahan si Jin-sung. Tugon naman ni Sung-ho sa kanya na tingnan mismo ni Juya ng kanyang 2 mata ang resulta ng 2 buwan kay Jin-sung. Idinideklara ni Sung-ho na ang pagsasanay na ito ay magiging solo stage ni Jin-sung. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa kanilang barracks. At dito nagtataka si Jin-sung dahil bago naman ang gusali na ito ngunit ginawa na naman nilang military style. Habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit sa kanya-kanya nilang mga lagayan ay tiningnan ni Jin-sung ang kanyang gagamitin na uniforme at nagtataka siya dahil 300 silang lahat at siya na naman ang pinakahuli sa lahat. Maya-maya pa ay nag-anunsyo na, ang lahat ng estudyante ay pumunta na agad sa PT Center. Nakilala naman ni Jin-sung ang boses na yun at sinabi niya na totoo pala ang chismis. Habang ang kanyang mga kasamahan sa barracks ay nawawala ng pag-asa, sabi ng isa na mapapahamak silang lahat sa guerrilla training. Sabi naman ng isa ay mga wala silang kwenta. Tinitigan lang sila ni Jin-sung at wala man lang siya naging reaksyon sa mga sinasabi ng mga kasamahan niya. Nandito na silang lahat sa PT Center at binati naman sila ni An Sung-ho at nagpakilala siya na siya ang magiging instructor nila sa guerrilla training na ito. Sinabi niya na bago sila kumain ay meron muna siyang i-aanunsyo sa kanilang lahat. Ipinaliwanag niya na ang unang mga numero ay ang Room 1, at ang panghuli naman ay sila ang mga nasa Room 10, inayos nila ang mga estudyante batay sa kanilang mga numero. Dagdag pa ni Sung-ho na ang kanilang mga numero ay katumbas ng combat ability nila batay sa pagsusuri ng kanilang eskwelahan. Subalit ang training area na ito ay ganap na malaya sa kanilang mga numero, ibig sabihin ay hindi nakabase ang kanilang puntos sa kanilang mga numero. Ang guerrilla training na ito ay may magiging malaking ganap sa porsyento ng kanilang magiging final na grado. Nagtaka naman ang mga estudyante dahil isa-isa silang mamarkahan base sa kanilang performance sa pagsasanay na ito. Dagdag pa ni Sung-ho na ang kanilang ranggo sa eskwelahan ay baka mag-iba ng husto. Sabi naman ng isang estudyante na hindi pa niya narinig ang sinabi ni Sung-ho noon. Tiningnan naman ni Sung-ho ang kanyang orasan at sinabi niya sa mga estudyante na tapusin nila ang kanilang tanghalian at magpahinga sila hanggang 2:00. Dagdag pa niya na ang assistant instructor ay sasabihin sa kanila ang schedule pagkatapos. At bumalik na sila sa kani-kanilang mga barracks. Nagreklamo naman agad ang mga kasamahan ni Jin-sung dahil nagugutom na sila ngunit wala na silang magagawa dahil ang mga tira-tira na lang ang binigay sa kanila. May natirang kimchi at scorched na kanin ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito sa kanila. Nagtatalo pa ang mga kasamahan ni Jin-sung dahil sa gutom subalit biglang dumating si Jin-sung na may dala-dalang maraming pagkain. Namangha naman sila sa mga pagkaing dala ni Jin-sung at tinanong nila kung saan nila nakuha ang pagkain na kanyang dala. Tugon naman ni Jin-sung sa kanila na hindi niya ito ninakaw kung saan lang kaya sinabihan sila ni Jin-sung na huwag nang mag-alala at kumain muna sila. Dagdag pa niya na esekreto muna nila ito. At sa pagbabalik tanaw ng ating bida, pinuntahan niya si Sung-ho at sinabi niya na nagugutom siya, sinabihan naman siya ni Sung-ho na tawagin siyang instructor. Sumang-ayon naman si Jin-sung at tinawag niyang instructor si Sung-ho. At dito nabalitaan ni Sung-ho na ininspeksyon si Jin-sung sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Dagdag pa niya na simula pa lang yan ang pagsasanay kay Jin-sung. Tugon naman ni Jin-sung sa kanya na ibibigay niya ang kanyang buong lakas kahit kailan kapag may laman ang kanyang tiyan. Habang papasok si Sung-ho ay tinanong niya si Jin-sung kung gaano kadami ang kanyang kailangan. Tugon naman ni Jin-sung na sakto lang sa 15 katao. Nagulat naman at natigilan si Sung-ho dahil sa kanyang narinig. Nakuha naman agad ni Sung-ho ang ibig sabihin ni Jin-sung. Bigla niyang kinuha ang mga pagkain at nakita naman yun ng kanyang kasama at dahil sa gulat ay parang lalabas na ang kanyang mata. Sinabi niya kay Sung-ho na ang mga pagkain na yan ay bigay ng mga guro sa kanila. Tinitigan naman siya ng matalim ni Sung-ho at sabi niya na ang assistant instructors ay nakakakuha ng special na mga pagkain,
at tinanong niya pa ito kung nagugutom pa ba siya. Dahil sa tingin ni Sang-ho sa kanya ay wala naman siyang naging reklamo at sabi niya na kunin na lahat ni Sang-ho ang mga pagkain. Ibinigay naman ni Sang-ho ang pagkain kay Jin-sung, habang tinitingnan sila ng kasama ni Sang-ho ay naiiyak naman siya, at napabuntong hininga na lang siya at sinabi niya na lang na namimiss niya na si Juya. Balik sa eksena, natapos ng kumain ang mga kasama ni Jin-sung at sila ay busog na dahil sa mga pagkain dala ni Jin-sung para sa kanila. Tinanong naman sila ni Jin-sung kung nakakain ba silang lahat ng maayos, buhay naman na tugon nilang lahat kay Jin-sung na nagpapasalamat sila kay Jin-sung at simula ngayon si Jin-sung na ang hero nila. Sinabi ng isa kay Jin-sung na siguradong magugutom na naman sila sa susunod subalit okay na ito kaysa sa wala. Dagdag pa ng isa na nasatisfied naman siya dahil busog na busog siya. Sabi naman ng isa na sisiguraduhin niyang babayaran niya ang kabutihang ginawa ni Jin-sung sa kanila. Sinabi naman agad ni Jin-sung sa kanila na kung intensyon nilang bayaran ang ginawa ni Jin-sung sa kanila ay ipangako muna nila ang isang bagay kay Jin-sung na hindi sila sisuko sa guerrilla training na ito at ibibigay nila ang lahat ng makakaya nila. Hindi naman maipinta ang pagkadismaya sa kanilang mukha, sabi ng isa na silang lahat ay nasa room 10, dagdag pa ng isa na sila ang 15 lalaking estudyante na pinakamahina sa buong second year kahit nasubukan man nila ang kanilang makakaya. Tugon naman ni Jin-sung sa kanila na alam niya. Tinanong naman ng isa si Jin-sung na kung alam niya na silang lahat ay merong basurang mga ideya. Tinanong sila ni Jin-sung na kung mas malala pa kaysa sa kanyang ideya. Hindi naman sila makasagot sa tanong na yun ni Jin-sung. At dito sinabi nila na nahalata nila nitong mga nakaraan lang ay biglang nag-iba si Jin-sung dahil siya na ang nangunguna sa lahat ng pagsasanay nila nitong nakaraan lang. Sabi ng isa na gusto niya rin magbago katulad ni Jin-sung. Nagtinginan silang lahat at napagdesisyunan nilang gawing leader si Park Jin-sung. Tinanong ng isa kung meron bang tutol sa desisyon na ito, wala namang tumutol sa kanila. Masayang-masaya naman si Jin-sung dahil napagpasyahan ng kanyang mga kasama na gagawin nila ang lahat at walang susuko sa pagsasanay na ito. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nagsisimula na sila sa kanilang pagsasanay para sa guerrilla training. Hirap na hirap ang ibang mga estudyante sa ginagawa nilang pagsasanay subalit si Jin-sung at ang kanyang mga kasamahan ay merong determinasyon sa pagsasanay na ito. Makikita natin na parang wala lang sa ating bida ang pinapagawa sa kanila. Napansin naman ng mga miyembro ng squad ni Sang-ho si Jin-sung dahil sa kanyang pinapakitang kahusayan sa pagsasanay. Nagtaka sila dahil parang ang dali lang ito sa kanya. Nakita naman ni Juya si Jin-sung na parang tumatawa pa siya. Gaya nga ng inaasahan ni Sang-ho ay ipinagmamalaki niya ang kaibahan ng kanyang miyembro ng club sa ibang club. Tugon naman ni Juya na hindi lang si Jin-sung ang ganun, pati na rin ang lahat ng kasamahan niya sa huling silid ay nag-iba rin. Hindi naman maintindihan ni Juya kung ano ang nangyayari sa mga pinakamahinang estudyante sa kanilang eskwelahan. Pagsapit ng dapit hapon ay dito na muna tinapos ang kanilang unang pagsasanay. Habang ang mga estudyante naman ay parang mamamatay na sa mga pinapagawang pagsasanay sa kanila. Sinabi ni Sang-ho na sasabihin nila ang schedule ng kanilang pagnunood ng apoy at siguraduhin lang nilang titignan nila ang nakapaskil sa pinboard. At dito tinawag niya ang trainee na 300 ang tinitukoy niya ay si Jin-sung. Tumugon naman agad si Jin-sung sa kanya. At dagdag pa ni Sang-ho na gaya nga ng sinabi niya kanina habang nagtatanghalian sila kasama na si Jin-sung na lahat ng miyembro ng Room 10 ay bibigyan sila ng ekstra na puntos. Pagkarinig nilang lahat ay hindi naman maipaliwanag ang saya na kanilang nararamdaman at dahil sa galak ay naiiyak pa ang isang miyembro nila at tumutulo ang sipon. Pagsapit ng gabi ay lumabas muna si Jin-sung at parang meron siyang inaabangan. Tiningnan niya ang kanyang orasan at tinanong niya ang kanyang sarili kung napaaga ba siyang pumunta dito. Maya-maya pa ay habang nakatitig siya sa kanyang orasan ay may paparating sa kanyang kinatatayuan. Ang taong ito pala ay si Seon at tinawag niya si Jin-sung na Mr. Excessive. At tinanong niya kung naghintay ba si Jin-sung ng matagal sa kanya. Tugon naman ni Jin-sung sa kanya na hindi naman masyadong late si Seon kaya ayos lang sa kanya. Hindi naman yun ang inaasahan na sagot ni Seon kay Jin-sung at bigla naman siyang sumang-ayon kay Jin-sung. Tinanong naman siya ni Seon na kaya sila magkasama dahil numero 1 siya at si Jin-sung naman ay numero 300. Dagdag pa niya na patanong kay Jin-sung na kung paano siya makakatakas sa panghuli sa pangkalahatan. Napaisip naman si Jin-sung na pagtapos ng pagsasanay nila ay magkakaroon na siya ng badge.
Sinabi naman ni Seon sa kanya na corporal or private pa rin ang kanyang matatanggap na badge. Kaya naman parang nadismaya silang dalawa, at sinabi ni Jin Sung na baka ma-promote siya sa pagiging corporal o kung hindi ay baka ma-promote siya bilang isang sergeant. Natatawa si Seon sa kanya dahil ang taas ng pangarap ni Jin Sung. Bigla namang humigpit ang pagkapit ni Seon